Nang sakdalinis kami ay ingi sa Diyos Ama namin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla,
Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugong ng Diyos Ama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip na Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Happy New Year po. Sa simula po ng taon,
atin pong sabay-sabay na papurihan at parangalan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakisabi naman po sa katabi ninyo, magbago ka na. Nakagawa na po ba tayo ng mga New Year's resolution? Opo. Ilang taon na nating sinasabi na magda-diet na ako. Ilang taon na nating sinasabing mag-aaral na ako ng mabuti. Ilang taon na nating sinasabi na hindi na ako malilate. Ilang taon na po ba? Pero ang mahalaga, patuloy po tayong nagsusumikap na naisin at gawin na maging mabuti yung ating mga buhay. Kahit na bumabagsak, hindi nagagawa, nagkakamali, ang napakahalaga ay paulit-ulit na nagsusumikap hanggang makamit natin yung ninanais natin na mabuti para sa ating mga sarili. Yung Diyos naman po, hindi nagsasawang magbigay ng pagkakataon. Huwag rin nawa tayong magsawa na patuloy na magpakabuti. Pero ang tanong ko po ngayon, kailangan ba talaga ng pagbabago? Pagbabago ba talaga yung kailangan? Kasi kung mapapansin po natin, kung minsan sasabihin sa atin ng mga tao, kung kilalang kilala tayo ng iba, sasabihin nila, huwag kang magbabago. Anong ibig sabihin nun? Kapag yung buhay natin mabuti, huwag kang magbabago. Kung yung buhay natin ay nakakatulong sa mga nangangailangan, nagpapahayag ng pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos, sasabihin naman ng iba, huwag kang magbubuti, ay huwag kang magbabago. Pero kapag sinasabi ng iba sa atin, magbago ka naman, ibig sabihin, may kailangan talaga tayong baguhin. Pero gusto ko pong ibalik yung natural, yung original na pagkakalikha sa atin ng Diyos. Kung babalikan po natin, tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. Tayo ay nilikha ayon sa Kanyang imahen. Tayo ay nilikha ayon sa Kanyang kagustuhan na mabuti. Kaya yun po yung original natin. Kaya ang nararapat na gawin natin talaga, palaging alalahanin ito, at kapag nawawala tayo sa pagiging mabuti, ibalik natin yung ating kalooban sa kabutihan na nais ng Diyos nung simula pa lamang para sa ating lahat. Tayo po nilikhang mabuti. Tayo ay nilikhang kamukha ng Diyos. Kaya manatili po tayo sa kabutihan at sa kagustuhan ng Diyos na mabuti. Kaya pakisabi po sa katabi ninyo, manatili kang mabuti. Ayan, manatili tayong mabuti. Alam po natin, yun po yung una kong gustong maging punto sa umagang ito. Ibalik natin yung ating mga katauhan sa orihinal na pagkakalikha sa atin. Likas po tayong mabuti dahil galing tayo sa Diyos na mabuti. Anak po tayo ng Diyos. Yung ikalawa pong nais kong bigyang pansin, nung matatapos na po yung 2023, alam po natin merong mga nabalitaan tayong mga sikat na tao na nagkahiwalayan. For example po, si Katniel. Yan. Di ba nasaktan kayo doon? Nasaktan ba kayo doon? Sino pa? Si Kim Chiu at si Sian Lim. Meron pang iba, si Richard Gutierrez at si Sara Labati. Di ba ho masakit? Kahit hindi tayo yung nakaranas ng paghihiwalay, may hahabol pa po ba? Wala naman. Pero sasabihin ko po sa inyo, may paghihiwalay na ninanais yung Diyos para sa ating mga buhay, sa ating pagsalubong sa bagong taon. Ano po yung paghihiwalay na gusto ng Diyos para sa ating mga buhay? Hindi po hiwalayan yung mga asawa ninyo. Hindi po hiwalayan yung mga kaibigan ninyo. Hindi hiwalayan yung mga pamilya ninyo. Ang nais po ng Diyos sa ating pagsisimula ng taon, hiwalayan natin
yung ating buhay kasalanan. Ito po kasi yung nagpapabago at nagpapapangit ng katauhan na bigay sa atin ng Diyos. Yung ating mga kasalanan, yung ating mga nagagawang kasamaan, yung ating mga nagagawang mali at nakakasakit sa ating mga kapwa. Ito po yung ninanais ng Diyos na mahiwalayan natin, mabitawan natin upang tunay tayong makaranas ng kapayapaan at kaligtasan sa ating mga buhay. Kaya yung ikalawa pong paanyaya, makipaghiwalay na po kayo sa inyong mga paboritong kasalanan. Andyan po ang sakramento ng kumpisal, pinakamaganda at pinakakongkretong pagpapakita sa Diyos na nais nating magbalik loob at hiwalayan yung umaalipin sa ating mga kasalanan upang tunay nating maranasan ang kapayapaan na ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan po may isa akong nakausap na dati po siyang nakulong. Tapos, nagkukwento siya sa akin, sinusubukan niya na raw naman talagang magbago. Pero dahil meron siyang kasaysayan na nakulong, yung ibang tao ay nanghuhusga sa kanya. Mababa yung tingin sa kanya. Masama yung tingin sa kanya. Pero sabi niya, Father, nagsusumikap naman po talaga akong magpakabuti. Alam niyo po, kung sinong kumikilos para siya ay magduda sa kanyang sarili, bumaba yung tingin sa kanyang sarili. Minsan nga raw sinasabi niya, iniisip ko na nga lang na bumalik sa dati, saktan itong mga nanghuhusga sa akin. Alam niyo po kung sinong kumikilos nun? Yung demonyo. Kasi ayaw ng demonyo na tayo ay nagbabalik loob sa Diyos. Ayaw ng demonyo na nagbabago tayo patungo sa kabutihan. Kaya patuloy siyang magpapadala ng kanyang puwersa para tayo ay hindi tunay na maging mabuti, lalo na kung nagsusumikap tayo sa ating kabutihan. Kaya mga kapatid, sa ating pagsusumikap na magbalik loob at maging mabuti, manatili sa kabutihan, ipagdasal po natin sa ating Panginoon na tayo ay maging matatag. Tayo ay bigyan niya ng kinakailangan nating mga grasya para yung mga masasama na dumadating sa buhay natin, sa isip natin, sa puso natin, ay maialis, maharangan tayo, maprotektahan, para manatili na tayong nasa daan ng kabutihan. Ikalawang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, makipaghiwalay sa kasamaan, sa kasalanan, at maging matibay sa ating daan patungo sa kabutihan. Ngayon pong araw, tinatawag po nating araw ng pandaigdigang panalangin para sa kapayapaan. Paano po natin makakamit yung kapayapaan? Sinasabi po doon, manalangin tayo. Napakahalaga. Bibigyan ko po kayo ng dalawang napakahalagang paraan para makamit natin yung kapayapaan na ninanais ng Diyos para sa atin. Dasal at asal. Dasal at asal. Mahalaga pong tayo ay nagdadasal, tumatawag sa Diyos. Yung ating pagtawag sa Diyos sa panalangin, sinasabi po natin at ipinapahayag na hindi natin kaya ng tayo lamang. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para maibigay yung kapayapaan na hinihiling ng mga buhay natin. Kinikilala natin na hindi natin kaya ng sarili lamang natin. Kailangan natin ng mas mataas, mas malakas na kapangyarihan na magkakaloob ng kapayapaan. At ito po yung ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. Ito po yung ibinibigay ng Diyos kung maririnig po natin sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng pagbasbas ni Aaron. Ibinibigay ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. At kung mapapansin po natin, sa ating nagdaang taon, marami po akong nakitang post sa social media, salamat Panginoon, nalagpasan ko ang 2023 dahil kasama kita. At yun po yung mahalagang ibinibigay sa atin ng kilos ng panalangin, pagkilala sa Diyos na hindi nagpapabaya
at patuloy na sumasama para malagpasan natin ang bawat taon ng ating buhay na matagumpay. Ipagdasal po natin ang kapayapaan, ang grasya ng kapayapaan, dahil ibibigay ito ng ating Panginoon. Yung ikalawa po ay asal. Hindi po sapat na tayo ay tumatawag lamang. Hindi po sapat na humihingi lamang tayo sa Diyos. Dapat din po ay mayroon tayong tamang asal. Ano po yung tamang asal? Nakikinig sa ating Panginoon at sumusunod sa Kanyang mensahe. Dahil hindi lamang darating yung Panginoon na magbibigay, kailangan po tayong kumikilos din, kailangan tayong nakikipag-cooperate din sa ating Panginoon na nagbibigay ng grasya at lakas para madala yung kapayapaan sa mundong ito. At ito po yung ginawa ng ating mahal na ina na si Maria. Ibibigay sa Kanya, dadalhin niya sa Kanyang sinapupunan ang magdadala ng kapayapaan sa sangkatauhan. Nagsagot siya ng oo, at ngayon ay ipinanganak niya na ang tagapagdala ng kapayapaan. Tayo rin po, hindi nagdadamot ang Diyos sa Kanyang grasyang ipinagkakaloob sa atin. Nawa tayong lahat maging bukas sa pagtanggap, maging bukas sa pakikinig sa Kanyang mga salita, at tayo ay maging bukas at nagsusumikap na sumusunod sa mga ibinibigay ng Diyos para sa atin upang patuloy nating madala si Jesus sa ating mundo, upang patuloy nating maipakita yung ating Panginoon sa mundo, upang patuloy nating madala yung kapayapaan na biyaya na regalo ng Diyos para sa sangkatauhan. Mga kapatid, alam ko pong marami tayong ipinagpapasalamat, marami tayong inihihiling, nawa sa pagsisimula ng taon na ito, maibigay din natin yung ating sarili bilang mga katuwang ng ating Panginoon sa pagdadala ng Kanyang mabuting balita sa sangkatauhan. Gusto ko pong tapusin yung aking pagninilay sa isang kwento. Meron po akong profesor na pari dati sa seminaryo. Minsan daw nasa ibang bansa siya at nag-mission sila. May isang komunidad na tinamaan ng kalamidad. Tapos, ang unang pumunta sa komunidad na yun ay sila, mga Katoliko. Yung komunidad ay hindi Katolikong komunidad. Tapos, nung nagbibigay na sila ng paunang tulong, yung leader ng komunidad na iyon, tinanong si Father, Father, bakit niyo po ginagawa ito? Hindi naman kami mga Katoliko. Hindi niyo naman kami mga kasapi. Bakit niyo po kami tinutulungan? Sabi ni Father sa kanya, ito kasi yung utos ng aming Panginoon na mahalin at tulungan ang lahat ng tao. Walang pinipili. Lahat minamahal at tinutulungan. Ito po yung napakahalagang imbitasyon sa atin. Mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao. Walang pinipili. Lahat ng nangangailangan ay binibigyan at inaabutan ng Kanyang tulong. Nawa mga kapatid, sa ating pagsalubong sa bagong taon, patuloy nawa yung ating mga buhay, magdala, magbahagi ng pagtulong, pagmamahal ng Panginoon, lalo na sa mga nangangailangan. Walang pinipili na mga tao, walang paborito. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa ating pagsalubong sa bagong taon, ito po yung mga imbitasyon sa atin. Magbalik loob. Tandaan po natin kung sino tayo talaga. Tayo ay nilikhang mabuti ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kalawa, makipaghiwalay sa ating buhay kasalanan upang patuloy na matanggap ang kapayapaan na bigay ng ating Panginoon. At ikatlo, dalhin natin yung ating Panginoon sa ating mundo upang ang ating mundo
patuloy na maging mapayapa, maging mabuti, at maging maligaya yung bawat taon ng ating mga buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong araw ay itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganahan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Hesukristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. May taguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaang hatid ng tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapa ang mga kapatid naming yumao. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha mo, O Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pagpapagal dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayong nasa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaba. Tayo na, sa Belen tayong nasa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo. Maipagdiwang nawa naming ang pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating awitin ng sabay-sabay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam sa tuwina'y nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko't lagi, lingap mo tiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin
at hirap. Tanggulan ko't lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang naming sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po ay maligayang taon po sa ating lahat. Nawa baunin natin sa pagsasalubong ng ating bagong taon na palagi nating maalala na tayo ay nilikhang mabuti ng Diyos. Manatili po tayo
sa ating kabutihan. Ikalawa po, tayo ay makipaghiwalay sa ating buhay kasalanan upang tayo ay tunay na makapagdala ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa sa mundong ito. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsingawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong aring nagsilalang, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasalanan. Tayo'y magangsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ay langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuwat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.